Hello po mga ka-subscriber, magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito naman po tayo sa ating video ngayon sa YouTube channel Christopher Allen Vlog. Alam niyo po, mag-ano lang po tayo, mag-reaction video kasi nanood po tayo sa social media. Malaking good news po dahil po panalo na po ang ating Vice Presidente sa impeachment po. Binasura na, dinismiss na ng Supreme Court ang kanyang impeachment trial. Ayan po, yan na yan sinasabi natin po. Dapat nasa ano po tayo, hindi po natin alam. Ang alam po natin po, akala natin sila na po ang batas. Hindi po pwede yun kasi may saligang batas po tayo dito. May ano po tayo, may korte na talagang kumakampi sa inaapi. Alam nyo po mga ka-subscriber, forget na sa posisyon sila, kaya-kayahan na lang nila gawin yung gumagawa sila ng sariling batas nila. Hindi nila alam may ano tayo, constitution, may saligang batas po tayo na ipatupad. Sino man, kung ikaw ay makapangyarihan, bawal hindi mo sundin. Talagang sundin mo talaga yan kahit sino ka pa na Poncio Pilato, kasi ano yan, batas yan ng Pilipinas. Alam nila yan, pero nag-ano lang sila na forget na sa kapangyarihan sila. Akala nila makalusot sila. Hindi, kasi abogado naman po yan eh. Kagalang-galang pong presidente yan dito sa ating bansang Pilipinas. Mga Duterte po yan, may mga legacy yun. Kaya ang ano po nila, yung karangalan, yung dignidad, hindi nila itataya dahil sa isang confidential yan na confidential pan na yan. Dapat po talaga mag-ano po kayo. Ang confidential naman po is kahit wala kang ano kahit wala kang pinag-aralan, alam mo yung confidential funds eh. Kasi ang confidential kasi po, kahit ano po yan, i-ano mo yan, kaya nga confidential, nag-alias ka ng tao kasi ano po eh, mga agent yan, secret agent, mga ano din po yan, ex-military, ex-sundalo, gana. May ano talaga yan, may kapag ikaw agent, trabaho mo na mag-alias ng pangalan, di ba? Doon ka mag-ano, bibigyan mo yan siya ng allowances, mga ano, patiktikan ang isang kahinal-hinala. Tingnan nyo po ngayon yung nag-ano na po talaga ang Supreme Court na ganon, dinismiss na kasi kayo in-impeach niyo sa House of Representatives na walang ano due process, kaya nasilipan kayo. Ilan ang pumirma? 200 plus. Ang pagkakaalam kasi po, kapag kinasuhan mo ang isang tao, hindi basta-basta mo kakasuhan yan eh. Mag-explain ka, ano mo yung authenticate true copies na yan, i-impeach ko yan kasi ito po ang kalakip ng ano ko pag i-impeach sa kanya. Ito po yung mga ebidensya ko. Wala kayong pinakita doon kasi perma lang kayo. Akala nyo okay na yung lahat. Hindi yun eh. So 1 hour lang o isang araw na impeach kaagad ninyo, kaagad-agad. Hindi ninyo binasa kung anong ano doon, article na nakalagay sa papel na yun. Perma kaagad kayo.
dapat binabasa yan at iniintindi pagka kwan doon, kwanan mo yung ayokong pumirma nito kasi wala naman akong ebidensyang sapat na katibayan na ganun talaga si BP Inday Sara, di ba? Kasi may mga pera kasi kayong natatanggap, kaya perma kayo, sige perma tayo kasi mai-impeach natin yan. Hindi ninyo alam, may Supreme Court tayo, may pinakabatas talaga tayo. O, ngayon, pinapaliwanag sa inyo, ayaw ninyo magpaliwanag, hiningi ang kayo ng mga ebidensya na bakit in-impeach ninyo, o di ba? Kayo tuloy ngayon ang nalintikan. O, ngayon, ayaw ninyo magpatawag doon sa Supreme Court, ayaw ninyo sagutin yung allegation nyo, o dismiss. Tama lang yan, kasi kung kaya nga ang takot nila doon sa sa Supreme Court ayaw talaga nila pumunta kasi kapag sila ididitin sila kasi ang ikukulong doon, kaya po na ang takot na lang siguro nila pumunta at ikuan yung mga agrumento na yan, kaya wala silang ipakita na sapat na ebidensya. Yan na yung sinasabi ni Inday Sara, ang gaba hindi magsaba. Ganun. Gulong-gulo na, aping-api na ninyo si Inday Sara ang mga Duterte. Problema sa tatay niya, paano niya ipapauwi dito sa bansang Pilipinas. Hindi kayo naawa. Ang mga Duterte nagsasuffer sa mga pinagagawa niya. Sa sariling interes lang ninyo, sariling kapakanan lamang, pansariling yung gahaman, talagang gusto ninyo durugin o wasakin ang mga Duterte. Hindi naman, kasi may konsensya po tayo, may Panginoon po tayo na nagmamahal kung sino ang inaabuso or inaapakan man lang ang mga dignidad. Ayan na yan sinasabi ni Inday Sara, ang saba hindi magsaba. Ayan na po, ginabaan na kayo. Kasi po ang mga Duterte ang legacy nila, hindi nangungurakot, hindi nagnakaw ng kaban ng bayan, bagkus nagtrabaho ng maayos. Lalo-lalo na po si Tatay Digong sa Dahig, pinakulong po ninyo at talagang kinaladkad. Kitang-kita naman po natin huwag na tayo magmaang-maangan po. Kaya ngayon po, unti-unti na sila na nakakarungan sa mga pinagagawa nila. Ayan po mga ka-subscriber, huwag po natin pabayaan, suportahan ang ating mga iniduluhan sa ating bayan, ang ama ng bansang Pilipinas, si Tatay Digong. Maraming pong salamat. Hanggang dito na lang po. Bye-bye.